Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len at ang i-share ko po sa inyo ngayon ay ang mga health benefits ng agarwood sa ating katawan, lalong-lalo na po ang health benefits ng agarwood sa ating mga balat. So disclaimer lang po, kung kayo po ay may mga karamdaman o sakit, kailangan po ninyo magpa-check up sa inyong mga espesyalista, depende po kung ano po yung inyong mga health issue. At yung mga benefits po ng agarwood ay hindi po pwedeng gawin o gamitin para pampalit doon sa treatment plan na inihanda po sa inyo ng inyong mga doktor. Pag-uusapan lang po natin dito ay yung mismong mga benepisyo ng agarwood plant sa ating kalusugan at lalong-lalo na po sa ating mga balat dahil ako po ay isang medical esthetician. So, lahat po yan ay aming pinag-aaralan at isinishare ko din po sa aking mga pasyente at sa mga viewers po sa aking mga vlog. So, ang agarwood po ay kilala bilang isang puno na napakamahal po, no? Dahil ito po ay ginagamit sa iba't ibang produkto, lalong-lalo na po sa pabango. Ang agarwood po ay kilala dito sa Pilipinas bilang lapnisan. So, ito po ay resinous food. Marami pong benepisyo ang agarwood sa ating kalusugan, lalo-lalo na po sa ating balat. Bibigyan ko po kayo ng ilan sa kadalasang pinagagamitan ng agarwood para po meron po kayong ideya kung ito man po ay inyo pong itatry. Napakaganda din po at highly recommended po na mag-try din po kayo ng agarwood. Number 1, therapeutic. So, yung amoy po kasi ng agarwood is more on earthly scent po. At the same time, nakakatulong sa stress, relaxation, at meditation po. Yung amoy po nito ay kadalasan po na aamoy sa mga high-end na spa at doon po sa mga establishment kung saan ito po ay binebenta at pwede po ninyo talagang mahawakan yung produkto na galing doon sa puno ng agarwood. So, kasama po ito sa aromatherapy. At isa din po ito talaga sa pinakamahal na oil because marami tayong nabibili like mga lavender, rosemary, lemon, pero palaging mas mataas po yung presyo ng agarwood. Number 2, anti-inflammatory. Because yung agarwood po is meron po itong anti-inflammatory properties na ginagamit po para po sa rheumatism, gout, at ganun din po doon sa bronchial infection. So, yung amoy po kasi po talaga nito, kung nakaamoy na kayo, is talaga naman po na nakaka-relax. Number 3, dito po kilalang-kilala ang agarwood. Ang agarwood po ay nakakatulong sa digestive issues like bloating at the same time po para makapag-release po ng maayos yung ating digestive system ng gas na hindi na po kailangan sa loob ng ating katawan. Number 4, traditional medicine. Sa Chinese medicine po, ang agarwood ay ginagamit nila sa iba't ibang kapamaraanan. Ito po ay ginagamit nila kadalasan kapag matataas po yung lagnat, may rheumatism at gastric problem. Sa Tibetan naman po na medicine or traditional medicine, ito po ay ginagamit nila sa emotional, nervous, and psychological issue because kagaya po ng sa therapeutic, nagagamit po yung amoy ng agarwood para po sa relaxation, sa headache, at the same time po sa meditation. Last but not the least, kadalasan pong ginagamit ang agarwood at nagbe-benefits po ito sa ating kalusugan sa pamamagitan po ng pabango. Yung agarwood po ay talaga naman po kilala na ginagamit sa pabango. At the same time po, sa mga nakaamoy na ng agarwood, alam po ninyo na hindi po natin kayang i-describe ng itong agarwood, kaamoy ng ganito, kaamoy ng ganyan. Yes, earthly scent po siya, pero meron kasing integrity yung amoy ng agarwood. Lalo na po kapag marunong kayo or kayo ay aromatherapist, marunong kayong magkumpara noong mga naaamoy ninyo sa paligid ninyo. Talaga pong mabango yung agarwood. At the same time, nakakatulong po ito doon sa pag-lower ng blood pressure at yung pong may mga diabetic. Ginagawa nilang tsaa yung dahon o kaya naman po yung iba pa pong parte ng katawan ng puno dahil po lahat ng parte ng katawan ng puno ng agarwood ay napapakinabangan. So, ilan lang po yan doon sa mga nagiging health benefits ng agarwood sa ating katawan. Marami pa pong study. Pero syempre, yun lang muna yung ating pag-aaralan. Magpo-focus tayo doon sa, syempre, sa field ko. Ano ba yung benepisyo ng agarwood
sa balat ng tao. Nasabi ko na po sa inyo kung ano yung benefits ng agarwood doon sa ating overall health. Ngayon naman po, mag-focus po tayo doon sa benefits ng agarwood sa ating mga balat. So, number 1 po, ang isa sa pinakamagandang benepisyo ng agarwood sa ating balat ay hydration because yung agarwood oil po is meron po siyang moisture sealant. Ibig sabihin, kapag nilagay po yan sa balat natin, mas nalalak po nito yung moisture. So, kung dry skin ka, mas magandang gamitin mo yung agarwood oil doon sa iyong balat. Number 2, anti-aging because mayaman po sa antioxidant ang agarwood na nakakatulong para labanan yung mga free radicals. At the same time, nare-reduce po nito yung appearance ng wrinkle doon sa ating mga balat. Hindi lang po sa mukha nakakakita ng wrinkles, pati po sa leeg, sa ibang parte ng katawan. Again, ito po ay merong moisture sealant doon sa ating balat. Kapag moisturize po yung skin ng isang tao, mas less po yung appearance ng wrinkle sa kanyang balat. At kapag po konti lang yung nakikitang wrinkle sa balat ng tao, mas youthful po yung appearance. So, magandang benepisyo. Hindi mo na kailangan magpa-procedure ng kung ano-ano. Very natural din po yung agarwood. Number 3, anti-inflammatory. So, yung mga puffiness, yung redness, yung irritation, pwede po kayong gumamit ng product na merong agarwood kung meron din naman po kayong kakayanan na bumili ng product na meron na pong kasama na agarwood dahil po ito ay nakakatulong doon sa pamumula at pamamaga po ng mga tigyawat dahil ito po ay nakakatulong para sa anti-inflammation ng ating mga balat. Especially po kung kayo po ay meron pong mga sobrang severe na acne. Pwede po kayong gumamit ng product na meron pong kasamang agarwood. Number 4, antibacteria. So, meron pong antibacterial properties ang agarwood kung saan tinatanggal po nito yung mga bakterya na pwedeng nandoon sa ating balat at the same time po, nakakatulong din po ang agarwood para po ma-reduce yung paglabas ng mga age spots, no? O kaya naman po yung mga hindi ka nais-nais na mga spots na pwedeng lumabas sa ating katawan dahil po sa aging. Number 5, calming effect. So, kanina po, nabanggit ko po yung irritation, swelling, at yung mga acne. Because yung agarwood po is meron po itong calming effect. Hindi naman po yung parang mentholated, pero soothing po kasi ito sa balat na nakaka-lessen din ng mga irritation. Kaya nga po, hindi lang siya mahal para sa perfume. Napakarami at napakaganda din po ng benepisyo ng agarwood sa ating balat. That's why, pinopromote ko yung mga product na meron pong agarwood at yung mismong agarwood po. Kung meron din naman kayong access para makakuha kayo ng mga agarwood products o kaya naman po yung mismong agarwood na galing mismo doon sa puno, mas magandang bagay po yun. Number 6, improve skin tone and texture. So, regardless kung ano yung inyong complexion, kung kayo ay maputi, kung kayo ay morena na kagaya ko, o mas darker pa yung color ninyo, no? Yung complexion ng skin ninyo, ang agarwood po ay nakakatulong para po mag-improve yung skin texture at yung skin tone ng ating mga balat. Last but not the least, agarwood is gentle po sa ating mga balat because ito po ay natural, so botanical po. So galing po ito sa nature. Most of the time, kapag meron pong hypersensitivity ang isang pasyente, ang isang tao, even the dermatologist po talaga, no, ay sinasuggest na more on botanical yung gamitin. Yes, medyo mahal at lalo na yung agarwood, mahal. Pero po, ang laki po kasi talaga nung benefits kapag natural lang yung ginagamit natin. Walang masyadong chemical or talagang literally na walang chemical. May mga cases po sa clinic namin before kung saan talagang pinahihinto namin ng paggamit ng kahit na anong product yung pasyente, lalo po doon sa case na ochronosis o yung akala po ninyo melasma lang.
Tapos, ang pinagagamit lang po namin sa kanila is more on natural. Kung gusto nila ng nag-i-scrub yung kanilang mukha, use oatmeal. Yun lang yung talagang sinasuggest namin. Walang any alcohol content or walang kahit na anong chemical content. More on natural lang para makapagpahinga yung balat. And another disclaimer po, ang agarwood po ay dinadalute yan. Hindi po yan pwedeng gamitin ng direct doon sa skin ng tao because it can cause also irritation. Okay? Ibig sabihin po, kailangan po yung i-dilute o kaya naman po ay ihalo sa lotion na yung mga topical, sa sabon, sa shampoo. Because, though generally, na consider siya as safe because it's botanical, mayroon po kasing mga tao na merong hypersensitivity yung skin. And even you don't have hypersensitive skin, it can cause hypersensitivity doon sa skin, redness, irritation, itchy, So, kailangan pa din natin i-dilute. So, yung mga chemist, yan, alam na alam nila kung ano yung mga percentage na pwedeng ilagay sa isang product. So, kagaya ko po, ako ay gumagawa ng sabon. So, inaalam ko kung ilan yung percentage na kayang ilagay sa ganitong batch ng sabon na gagawin ko, sa ganitong hair grower, sa ganitong shampoo, sa ganitong oil, gaano karami yung ilalagay ko sa aking lotion na personally na ginagamit ko at the same time doon sa mga cream na ginagamit ko personally sa aking balat. So, magpapakita po ako sa inyo ng ilang sample sa mga ginawa ko na mga sabon, hair grower, shampoo, and oil na ginagamit ko po na meron pong agarwood. So, yun po. Bago ko po ipakita yung mga personal use ko na soap at yung iba pang ginagawa ko na merong agarwood, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na nung first time kong gumawa ng agarwood na ihahalo ko siya dun sa aking mga sabon, nahirapan po talaga ako. So, ito yung pure agarwood soap. So, ayan, white lang siya. Wala siyang halong anything. Ayan. At itong susunod ko naman kung ipapakita sa inyo is sinubukan kong haluan yung agarwood ng jasmine na scent at the same time ng iba pang pwede kong ihalo sa kanya as natural ingredients din. Pero sobrang nahirapan po talaga ako. Ayan. So, iba yung kulay niya, At nakikita po ninyo dito. Ayun. Sobrang lambot. Masyado akong pinahirapan ng agarwood. Maselan talaga siya. Sa tingin ko, hindi lang dahil sa, sa first time akong gumawa ng agarwood, pero I do believe na talagang maselan yung agarwood, So, ito naman ay para po kala Mami Remy. So, si Mami Remy ay, hello po Mami, shout out po. Si Mami Remy ay dating superintendent ng Department of Education sa kanilang lugar. So, kung aampunin niyo ako, I'll make sure na yung oras ko dyan, uubusin ko yung agarwood ninyo para gumawa ng ganito. Anyway, at bukod doon sa ating mga soap, syempre, marami din akong mga ginawa na iba pang product with agarwood. Gumawa ako ng hair grower. So, ginamit ko po muna, gagawin ko na lang po ulit kayo because I have PCOS, so numinipis yung hair ko. That's why I have kaartihan sa aking buhok. At bukod doon, kung meron tayong hair grower, hindi naman syempre pwedeng mawala yung ating agarwood shampoo. So, ito po ay talagang amoy mismo ng agarwood. Pero pwede din naman ninyong lagyan ng mga cooling effect like peppermint or menthol. Depende sa gusto ninyo. Pero kung gusto ninyo ng pure, mas maganda yung agarwood pure na lang din. So, syempre, hindi naman lahat din talaga nakakaamoy pa nung, ano ba yung amoy ng agarwood? Isa lang po masasabi ko, mabango siya. Okay? Sobrang bango niya. Para sa akin, kasi iba-iba naman tayo ng type ng amoy. At dun sa mga pinadala sa akin ng aking kaibigan, ako po ay nakapag-extract doon ng almost 1 liter din po yata yun. Hindi ko na kinuha kasi tulog na yung aking anak. At yung pure na oil po, eto. Kita ba? Hanggang dito eh. Hanggang dito.
So, hindi ko nabubuksan because nakasil na siya. Ayoko naman na ano. At saka wala naman akong paggagamitan. Sayang din naman, di ba? So, ayun. So, yung mga oil niyan, inihahalo ko po yan sa aking lotion, sa aking cream, at syempre, sa soap. No? Again, sobrang sensitive po ng agarwood doon sa kung saan, kagaya dito, naging nahirapan ako eh. Kasi tignan nyo siya. Lambot niya. So, ayun. Malambot siya. Unlike dun sa mga gawa ko. Unlike dito, na pure lang. Wala akong naging problema. Dito ako, eto hinabol ko lang talaga to. Kasi nga, syempre, sayang lang naman, di ba? Sayang kung sabi ko, ala, anong gagawin ko? Medyo nagpanik-panik ako noon. Pero at least nahabol ko naman. At, ayan po yung ating topic about po sa agarwood. I hope i-try din po ninyo yung mga product na merong agarwood. At the same time, lagi ninyong tatandaan na iilan lang po sa Pilipinas yung mga agarwood farm dahil iilan lang din po yung binigyan ng permit para sa kanila. So, God bless everyone!